Lumuwas ng Maynila si Christine upang makipagsapalaran at makahanap ng trabaho upang makatulong sa mga gustusin at sa pag-aaral ng mga nakababatang kapatid at maalalayan ang mga magulang sa pinansyal na responsibilidad. Ngunit sa paglilibot niya sa syudad para mag-apply ng trabaho, ay biglang may tumigil na puting van sa harapan niya at agad siyang pinalibutan ng mga lalaki. May kung anong tumama sa batok niya na naging dahilan para mawalin siya ng malay. Pagkagising niya ay nasa loob na siya ng isang engrandeng kwarto at nakasuot ng wedding gown. Kasama niya ang iilang mga tao na siyang nag-aayos sa kanya. Nang tanungin niya to kung ano ang nangyayari, ay nagulantan siya sa nalamang ikakasal na siya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Gulong-gulo siya. Ang huling naaalala niya ay naghahanap lamang siya ng trabaho. Kaya paano humantong sa ganito ang lahat? At mas lalo pa siyang naguluhan nang pumasok ang isang lalaking nag-uumapaw sa kakisigan at kagapuhan na nagpakilala bilang groom niya. Si Uriel Von Muller, isang bachelor billionaire. Napakunot na lang ang noo ni Christine. Wala siyang kahit na anong ideas kung ano ang nangyayari. Ngunit may isang bagay lang ang malinaw sa kanya. She just became the billionaire's instant bride. Nalukot ang mukha ni Christine habang pinupunasan ng mga butil ng pawis na namuo sa kanyang noo. Masang-masa na ang nag-iisang panyo niyang dala kakapunas magmula nang makarating siya sa syudad ng Maynila. Malayong malayo ang klima sa nakagisnan niyang probinsya. Nakakasulasok ang mga usok na ibinubuga ng mga sasakyan. Halos wala ng puno sa paligid, kaya wala rin siyang masilungan. Hawak-hawak ang payong sa isang kamay at piraso naman ng karton pumaypay sa kabila. At binagtas niya ang mainit na daan upang magilap ng mga kumpanyang naghahanap ng trabaho. Pagod na ang kanyang mga binti kakalakad, pero hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niya munang makapagpasa ng resume, kahit sa 5 iba't ibang kumpanya na muna. Para kahit papaano ay mataas ang chance niyang matawagan para sa interview. Mahirap pa naman ang kompetisyon sa syudad. Nang hindi na matiis ang init at pagod, ay saglit siyang umupo sa isang bench sa ilalim ng puno. Laking pasasalamat niya at may nasilungan siya. Nang ilibot ang mata sa paligid ay napatango na lang siya nang mapagtantong nasa parke pala siya. Nanunuyo na ang lalamunan niya dahil mahigit 1 oras na siyang hindi umiinom ng tubig. Naubos na kasi ang baon niyang tubig at kung bibili naman siya ay napakamahal naman ito para sa isang maliit na bote ng tubig. Tanging paglunok ng laway na lang ang ginagawa niya para kahit papaano ay mapawi ang uhaw niya. Tinignan din niya ang dala niyang biskwit at paubos na to. Gutom na siya, ngunit kailangan niyang magtiis upang makatipid. Dahil hindi niya alam kung hanggang kailan siya rito. Kailangan niyang masigurong magkakasya ang perang dala niya. Sa isip-isip niya ay kakain lamang siya ng masarap kapag nakahanap na siya ng trabaho. Marahil siyang bumuga ng hangin bago kinuha ang mumurahing cellphone na ginamitan na lang niya ng lastiko para hindi matanggal ang screen. Tiningnan niya ang ginawa niyang listahan ng mga kumpanyang pag-a-applyan niya. 3 sa mga to ay napasahan na niya ng resume. Malayo pa siya sa target niya, kaya kailangan niyang makalima kahit ngayong araw lang. Laban lang din. Sambit niya sa sarili at humigop ng hangin bago tumarahang ibinuga. Never lose hope, dahil kailangan. Dagdag niya bago tumitig sa cellphone niya kung saan ang lock screen ay ang family picture nila. 4 silang magkakapatid at siya ang panganay. Magkokolehiyo na ang sumunod sa kanya at ang 2 naman ay nasa high school na. Sa mahal ng bilihin at sa laki ng gastusin ay hindi na kinakaya ng mga magulang niya. Tindera sa palengke ang ina niya at construction worker naman ang ama. Sapat lang ang kinikita nila sa pang-araw-araw na gastusin. Mabuti na nga lang at may full scholarship grant siya mula sa provincial government nang magkolehiyo siya, kaya hindi gaanong nabigatan ang mga magulang niya.
2 buwan pa lang nang makapagtapos siya ng kursong Human Resource Management. Dahil wala namang masyadong job opportunity para sa mga fresh graduates sa probinsya nila, ay napilitan siyang lumuwas ng Manila dahil mas maraming job offers. Kailangan na kasi niyang makapagtrabaho. Kung hindi siya makakahanap ng trabahong angkop sa pinag-aralan niya, ay susuong siya sa pagiging call center agent, kung saan walang pinipiling aplikante, basta marunong ka lang mag-English at willing matrain. Laban para sa pamilya, bulong niya at napangiti. Kahit papaano ay napawi ang pagod niya nang maisip ang magiging reaksyon ng pamilya kapag ibinalita niya sa mga to na may trabaho na siya. Tiningnan niya ang oras at malapit ng mag-alauna, kaya nagdesisyon na siyang kumilos. Inayos niya muna ang sarili hanggang sa magmukha siyang presentable muli. Naglagay siya ng pulbo at lipstick para kahit papaano ay magkabuhay ang mukha niya. Inayos niya rin ang mahabang buhok dahil buhaghag na to kakalakad sa ilalim ng init ng araw na sinamahan pa ng alikabok. Okay, laban ulit. Bumuga siya ng hangin at tumayo na. Iginala niya ang mga mata para hanapin ang palatandaan ng kaling lalakarin papunta sa susunod pang kumpanyang pag-a-applyan. Habang naglalakad siya ay hindi niya napigilang mapatigil nang maramdaman niyang parang may nagmamasid sa kanya. Nagbalinga-linga siya pero wala naman siyang mahagip na kaduda-dudang tao. Napakibit na lang siya ng balikat bago nagpatuloy. Ilang beses niya yung naramdaman pero hindi na lang niya pinansin. Hanggang sa bigla na lang may puting van na tumigil sa harapan niya. Naging mabilis ang pangyayari. May mga lumabas na lalaking nakasuot ng itim na Amerikana, sabay hila sa kanya. Ilang segundo pa ang itinagal bago niya napagtanto kung ano ang nangyayari. Napasigaw na lang siya ng tulong. Nang hawakan siya ng mga lalaki. Silence! Saway sa kanya ng lalaki. Damn it! Bakit kasi tayo pang nautusan? Dinig niya ang reklamo nito. We didn't have a choice. This is an emergency. Sigaw naman ng isang lalaki. Huwag kang magalaw, miss. Nagpumigla siya. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya dahil sa takot at pangamba. Pilit siyang kumawala sa mga kamay ng mga kalalakihan pero walang-wala ang lakas niya sa kanila. Nataranta siya ng tuluyan siyang nilahi ng mga to papasok sa sasakyan. This is kidnapping. Ang alaman ng isang lalaki. Well, we surely pay for this. Ayoko magkaroon ng criminal record. I'd rather do this than meet that bastard to rage. Mas nakakatakot ang gagong yun, Sagot naman ng isa. Hindi alam ni Christine kung ano talaga ang nangyayari. Pero isa lang ang pumapasok sa isip niya. Kinikidnap siya. Dahil imposibleng perang habol sa kanya. 2 bagay lang ang naiisip niyang pakay ng mga to. Mga laman loob niya o ang pagkababae niya. Dahil sa naisip ay mas binalot ng takot ang buong sistema niya. Nagpumiglas siya ng nagpumiglas at sigaw ng sigaw at humihingi ng tulong. Pakawalan niyo ako please. Wala kayong makukuha sa akin, wala akong pera. Hindi rin healthy ang katawan ko please. She's too loud. Silencer, will you? Reklamo ng isa bago pinaandar ang sasakyan. Hindi na natapos ulit ni Christine ang pagsigaw nang maramdaman niyang may humampas sa batok niya na naging dahilan para umikot ang paningin niya hanggang sa tuluyang magdilim ang buong paligid. Sa kabilang banda ay hindi na mapakali si Uriel. Kanina pa siya lakad ng lakad sa kanyang opisina at naghihintay ng update mula sa mga kaibigan niya na inutusan niya para sundan ang babaeng magpapanggap bilang asawa niya. Hindi niya napigilang kagati ng kuko dahil sa nerbiyos, lalo na't pauwi na ang lolo niya galing Europe para dumalo sa kasal niya. Fuck it, bakit ang tagal nilang mag-reply? Inis niyang sambit at pabagsak na umupo sa swivel chair niya. What's taking them so long? Pagsundo lang sa isang babae, hindi pa magawa. Mga bobo talaga. Hindi na siya nakatiis. Tinawagan na niya ang kaibigang si Marco para magtanong. Ilang ring pa ang lumipas bago to sumagot. Uriel, we got her. Napanatag siya nang marinig yon mula sa kaibigan. Napangiti siya at napasandal sa upuan.
Akala talaga niya papalpak ang mga to, lalo na't kalahating tanga at kalahating bangag ang mga yun. Tumingala siya at tumitig sa kisame, bago marahang bumuga ng hangin. Good. Can I talk to her? Oh, I don't think it's possible. Sagot ng kaibigan. And why? She's unconscious. Tugoy nito kaya napaayos siya ng upo. Bigla siyang kinutuban dahil sa sagot ng kaibigan. Napalunok siya at napailing. No, it's impossible. Bulong niya sa sarili. Hindi sila ganoon katanga para magkamali. Dagdag pa niya para kumbinsihin ang sarili. Pero para makasiguro ay tinanong niya si Marco. Can you send a photo of her? Okay, I'll send it to you. Sagot nito bago binaba ang tawag. Ilang segundo lang ay natanggap na niya ang litrato. At nalaglag na lang siya sa upuan niya nang makitang hindi ito ang babaeng kinontrata niya. They got the wrong girl. Naikuyom niya ang kamay niya at malakas na napamura. Damn it! Bakit pa nga ba ako umaasa sa mga unggoy na yun? Nahilot na lang niya ang sentido dahil sa labis na stress na nararamdaman. Huminga siya ng malalim para kumalma. Bago tinawagan ang babaeng kinontrata niya, pero hindi ito sumasagot sa tawag niya. Unattended ang cellphone nito. Muli siyang napamura at nahilamos na lang ang kamay, sabay gulo ng buhok niyang maayos na nakasuklay. Nangihina niyang tinawagin si Marco. Bring that girl to my house as soon as possible. Sambit na lang niya bago siya napahiga sa sihig. Pinili na lang niyang ipikit ang mga mata niya kaysa magwala dahil sa kapalpakan ng mga kaibigan. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ituloy ang plano kahit pamaling babae ang nakuha ng maunggoy niyang kaibigan. He will do whatever it takes to secure his inheritance. The Billionaire's Instant Bride, Part 1. Dahan-dahang pumasok sa tenga ko ang ingay sa paligid. Kunot noo akong nagmulat ng mga bata dahil sa bahagyang kirot na naramdaman ko sa aking batok. Marahan kong iminulat ang mga mata ko at napasigaw na lang ako nang bumungad sa akin ang isang kalbo na puno ng makapal na makeup ang mukha. Mukhang nagulat din siya sa pagsigaw ko kaya sumigaw rin siya. Nagsigawan kaming dalawa bago ako bumangon at agad na iginala ang tingin sa paligid. Nasaan ako? Bulalas ko bagong muling tinignan ng lalaki na may hawak na makeup brush. Anong ginagawa mo sa akin? Ma'am, kumalma po muna kayo. Kailangan nating matapos agad ang pagbi-makeup dahil nirarush na po kami ni Mr. Muller. Mahinang sambit nito bago muling lumapit sa akin pero muli akong umatras. Huwag kang lalapit. Tili ko at hinarang ang dalawang kamay ko sa ere nang tuluyan kong maalala kung ano ang nangyari bago ako mawala ng malay. Diyan ka lang. Huminga ako ng malalim para pakalamayin ang sarili ko. Lalo na't naaalala kong may dumukot sa akin. Muli kong iginala ang mga mata ko at nakita ang dalawa pang tao na kasama namin. Isang lalaki at isang babae. May hawak silang wedding gown. Ma'am, please. Makipag-cooperate ka na lang sa amin. Kami ang malilintikan kay Mr. Muller eh. Mainit pa naman ang ulo nun. Nababahaling sambit ng makeup artist sa akin. Mamaya ka na po mag-hysterical pag natapos ng trabaho namin. Pakiusap. Hindi. Umiling ako ng mariin at akmang babango na sana, pero pinigilan ako ng dalawa pa niyang kasamahan. Ma'am, please lang po. Isuot niyo na lang tong gown at hayaan niyo kaming tapusin ang makeup at hairstyle niyo. Pakiusap ng babae sa akin. Maawa kayo, mamu. Kaming mapagbubuntangan ng galit ni Mr. Muller. This is kidnapping. Balalas ko at muling umatras palayo sa kanila. Dinala ko rito na labag sa kalooban ko. Magpa-file ako ng report sa pulis. Kaya kung ayaw niyong madamay, huwag kayong lumapit sa akin. Pagbabanta ko sa kanila, bago hinagilap ang cellphone ko pero hindi ko mahanap. Are you looking for this trash? Napalingon ako sa likuran ko nang umalingaw-ngaw ang malalim na boses ng isang lalaki. Matalimang titig na ipinupukol nito sa akin bago tumabilis na humakbang palapit sa akin. Pansin ko ang mabilis na paglayo ng tatlong kasama ko kanina. Baka sa mga mukha nito ang takot, kaya natakot na rin ako.
Ramdam kong may kung anong bumara sa lalamunan ko, pero pilit kong tinataga ng sarili ko. Hindi pwedeng magpadala ako sa takot. Kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Marami pang umaasa sa akin. Maghahanap pa ako ng trabaho. Are you listening? Napakurap ako nang marinig ko ang malalim na boses ng lalaki sa tapat pa mismo ng tenga ko. At doon ko lang napansin na napakalapit na pala niya sa akin. Masyado akong nalunod sa pag-iisip sa pamilya ko, kaya nawalan ako ng kabalayan sa paligid. Napalunok ako nang halos hindi ako makahinga dahil sa bigat ng presensya niya. Lumayo ka sa akin. Halos pabulong kong sabi. Hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang ilapit niya ang hintuturo niya sa aking labi. I'm still talking, Miss Christine Sandoval. Bulong nito sa tenga ko. Hindi ko napigilang kilabutan sa ginawa niya kaya agad ko siyang tinulak. Sabing layo eh. Natawa siya sa ginawa ko bago siya umatras at lumingon sa tatlong kasama ko kanina. Leave us alone for a moment. Matigas itong utos. Mabilis na umalis ang tatlo. At pagkasara ng pinto ay muling humarap sa akin ang lalaki. Doon ko napansin ang kulay asul niyang mga mata na tila sinasalamin ang malawak na karagatan sa ilalim ng matingkad na sikat ng araw. You see, things are a bit complicated right now, and you're the only one who can make them easier. Panimula niya bago humakbang palapit sa akin. Bakit ako? Kunot noong tanong ko. That's also my question. Bakit ikaw? Balik niyang tanong sa akin. But I don't have time to answer that question. Time is running so we'll make it quick. 1 million pesos. Marry me. Ha? Iyon na lang ang nasabi ko. Parang huminto ang isip ko sa narinig ko. Marry me, and I'll give you 1 million pesos as compensation. Pagklaro niya bago siya mas lumapit sa akin. I know you badly need money. I had your background check just a few minutes ago, so I'm sure you will not decline my offer. Right? Huminga ako ng malalim bago muling sinalubong ang asul niyang mga mata. Sagutin mo ang tanong ko, bakit ako? Pwede namang iba. Dahil palpak ang mga inutusan ko. Matigas niyang sambit at pagputol sa sasabihin ko. They fucking pick up the wrong girl. Napapitlag ako sa biglaang pagtaas ng boss niya. Nakakatakot ang aura na lumalabas sa kanya, kaya hindi ko napigilang umatras. Look, huminga siya ng malalim. I will give you 100,000 right now, if you agree to be my bride. But don't worry, it will just going to be a fake wedding. After things get done, you'll be free to live your life again, but you'll be bringing home with you 1 million pesos. Diretso siyang tumitig sa akin. Bakas na baka sa mukha niya ang desperasyon. If you need a proof, then wait. Kinuha niya ang cellphone niya at may tinawagan. Ilang sandali lang ay nagsalita siya. Bring the case here, now. Pagkatapos noon ay binaba niya ang tawag at muling tumingin sa akin. Hindi ako makapagsalita. Hindi dahil sa wala akong masabi, kundi hindi niya ako hinahayaan. Bawat buka ko ng bibig ko ay inuunahan niya ako. I saw the envelope you had with you. It seems like you're looking for a job. So let's put it this way. Isang hakbang na naman ang ginawa niya. Halos hindi na ako makahinga dahil sa presensya niya. You'll have your 1 million and you will also secure a job in my company. Sir, kapwa kami napalingon nang may marinig kaming boses ng babae. Hingal na hingal to at mukhang tumakbo pa to para lang makarating dito. Eto na po. Good. Give it to me and leave. Matigas nisong sabi bago kinuha ang Yatachi case. At agad na humarap sa akin. Kisabay ng pagbukas niya rito, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang makakapal na bundles ng tig-1,000 piso. So what do you say, Miss Christine? Tumitik lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, kung ano ang mararamdaman. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Kanina lang ay naghahanap pa ako ng trabaho, nakidnap, at ngayon naman ay ikakasal sa isang estranghero.